Hello guys, so welcome back ulit sa ating channel, Stock Play. At muli po tayo mag-update sa mga top trending stocks. And don't forget to subscribe and pakipress na rin po yung notification bell para palagi po kayo ma-update and manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. And shoutout po sa mga viewers, sa mga nagla-likes and mga nagko-comment. Maraming salamat po sa support nyo. Let's start guys with same list lang, SPN Easy unahin natin. Tapos meron lang nasamang isa MEG. Ayan. Unahin natin to. Since ngayon, Friday tingnan natin. Of course, closing na ng natin, weekly chart. So ngayon, kung titingnan natin, crossover pa din dito guys. So let's see kung paano magre-react sa next week yung yung kanyang price. Ayan, pero right now still nasa support. And of course nag-close na to guys. Okay. Ayan, pero pagka chinek natin kasi yung yung mismo chart, mahaba talaga yung week na to. Ayun diba? So mahaba yung week. Okay. Tapos pagyari nun, boom. So ano nangyayari? Nagkakaroon guys ng rally. O diba? So ngayon, this time tingnan natin kung ano mangyari dito for SPN Easy And if ever man guys na malaglag to, of course, it's okay. Ayan, kasi magkakaroon siya ng throwback dito. Just in case lang na malaglag, SPN Easy. So, dito, sa daily chart, medyo nag-retest naman, pero hindi naman kasi nag-close sa taas diba? Ayan. So, nag-retest pero dito guys nag-close. Ayan. Much better kung sa next week mag-breakout tapos mag-close. Okay, tapos may possible pullback ulit. And pagka na-sustain, of course, medyo maganda yan. So, this one is still nasa pa rin to, resistance. And possible rin to na ma-reject, since malapit nga sa resistance If ever man pwede natin i-target dito, etong support sa 1.13 or malapit dito sa may 200-day moving average sa ating red line. May confluence dito sa may horizontal support. Ayan. Next natin, Converge. Check natin. Okay, so nag-close dito. So may natin, resistance is still overbought. And kaya medyo ingat lang for this one And kasi wala pa ritong pullback guys. Ayun medyo delikado pagka ganyan yung itsura Same here. Ayun so, medyo delicate siya. Titingnan natin Okay, sobrahin muna natin to. Ayan. And kung papansinin po natin, parang resistance na kasi ito na mako-consider. Excuse. Ayan diba? So, every time na nai-hit to, so anong nangyayari? Nagkakaroon ng sharp pullbacks. Ayan. So, of course, ito may be possible may possible yan for Converge kasi wala pang baluktot dun sa may ayun nanggagalaiti yung yung indicator ayan. And of course, it's very evident naman kasi sa may price niya sa may price action guys. Ayun
Sobrang solid. And yung ano natin dito, nakikita natin support medyo malalim nga lang to. Sa 15.37 or kung magra-round off tayo sa 15.4, ano? So, of course, dito yun sa area na to. May mga touches dito, guys. Ayan. No? Then, sa daily chart, check natin. Daily chart. May possible bearish divergence. Lower high dito, guys. Lower high. Then, sa may ano natin, sa may chart. Ayan, okay. Higher high. Of course, bearish divergence. And yung pinaka-confluence natin dito yung support, no? So, since meron tayong nakitang possible divergence, pwede rito malaglag yan sa 15.37. Next, ano ba to? MAC. Hindi ko to na-check kung ano to, no? Kung ano yun. Kung trending, pero isama na din natin. Ayan. MAC. So, for MAC, guys, medyo solid din yung close na to, pero overbought na siya, no? And still, pwede pa rin tong mag-extend hanggang dito sa may resistance. 6.2 or even dito, guys, malapit sa 6.3, no? And right now, yung kanyang big picture, eto na po, guys. Okay? So, it means look sideways to, guys. Ayan, o, diba? So, tinginin ano siya ngayon. Sideways, yung kanya itsura. Okay, for now, same din dito, overbought na rin. Pwede pa nga mag-extend as high as 6.3, tapos possible na tayo makakita ng pullback rito, no? Next, plus. Ayan. For plus, guys, okay, so ito na yung sinasabi natin. Nahit na yung mga support na sinabi natin. Ano ba yun? Sobrang solid nung nung chart before, tas eto na yung nangyari. Okay. So that's why palagi po natin tinitingnan sa weekly para kumbaga meron na tayong may signs na tayo or pwede nating sabihin na warning. Diba? Of course, nakita na natin to kanina. So, saan ba natin to nakita? Sa Converge ata natin to nakita eh. Ito. Whoops. O, diba? So, it means magkakaroon na ng pullback. Ayun, no? Whoops. O, diba? And kaya, guys, ang mahuli, taya. Ayan. Yun lang, ang mahuli, taya, guys, pagka, yung mga setup ganito. Okay, sa weekly. Okay, tas ang tingin mo lang palagi sa, sa lower time frame. Medyo X yung paggaganon, guys, no? And sa part na to, oversold, yes, of course. So, maybe sa sa Monday, pwede tayo makakita ng dito, bounce. Pero nag-bounce naman na siya, actually. Ayan, kasi meron na ditong week. Ayan. So, yung medyo malapit na support, eto yun, sa 17.2. So, pwede nating i-extend ng slide chan. Okay. So, pwede mag-bounce to, If ever man na hindi, of course, babalik dito yan sa 15.9. So, grabe, from here, 24, almost, okay, tas ngayon, 17 yung close.
Di ba? O, wala. So, wala na to sa ulog, guys. MEG next. Okay, MEG. Kaya dapat palagi ang tingin sa weekly muna, no? Of course, wag tayong papahype. So, for this one, medyo maganda yung progress niya, pero still nasa resistance, no? Yun lang. For me, mas better option kung mag-breakout. Okay? So, mag-breakout, or even kung mag-ano dito, ano? Mag-retest. Much better. Tapos mag-pull back dito. Mag-sideways. Then mag-push. Okay? So, yun po yung magiging possible natin dito, no? Bullish setup for MEG. Just in case lang na hindi po siya magbe-breakout, pwede tayong bumalik dito. Okay, sa may support as low as 1.8. Diyan. So, pwedeng ganito eh. Yung mangyayari since nasa resistance, maghanap ng ano yan, support pag hindi nag-breakout, no? Excuse me. Ayan. Then, overbought. So, ingat-ingat lang dito, no? For MEG. Overbought na siya. Excuse. Then, sa daily, of course, the good thing naman dito is nag-hold sa may support, no? Diba? Ayun, no? Nag-breakout. Okay, nag-throwback. Then, nag-hold. Then, nag-push. So, sana lang sa next week mag-breakout para medyo safe yung itsura, no? Ayan. Tapos yung last, ASEN. Tama ba? ASEN. Tama, ASEN. So, trending din to. Same lang na trending. Yan. Ayan. So, medyo nag-hold naman ano, sa may support natin. Ayan, sa may 5. And nag-close sa 5.15. Medyo magandang sign. Still intact yung chart natin, guys. Okay. We have low, tas higher low, tas higher low, and high. Okay, tas higher high. Ayan. So, based dito sa big picture is still intact yung kanya itsura, no? And overall, ito po yung kanya itsura. Ayan. So, medyo, ano pa lang to, papunta pa lang siya sa recovery, guys. Okay. Since medyo balance naman yung kanya itsura nung mismong chart, no? And sa daily, pagka chinek natin, nasa taas na nung 200-day moving average. So, of course, medyo magandang sign to, no, for ASEN. And sana lang masustain. Ayan. So, yung support, same pa din sa may 5, no? Diyan. 5. Ayan. So, I think tapos na po tayo, guys. At meron pa po tayong second video. Don't forget to watch, ano? And maraming salamat po. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.